masasama ang loob. mga mga nagkaroon ng pananaliang pag-asa at sa mga OFW lalo na mga stress na stress. Ang ganda nga pagod ka, pagod lang na nangyari, pagod. So kakarating ko lang kanina galing Manila. Naka-standby lang kami doon eh. Tapos maraming issues ba sa naganap na rally. Kaya gusto ko lang talakayin sandali bago magpahinga. Baka naghihintay kayo ng feedback. So ang anyari, yun yung tanong, anyari, ano nangyari? So far ang alam natin, nag-rally ang INC, no? Pero bago pa noon, nag-rally ng September 28, White Ribbon March. Okay. Tapos nag-rally INC, biglaan, pak. Tapos noon, nag-ano pa nga ako, nag-vlog pa ako, huling vlog ko, sabi ko, suportahan natin ang INC. At tapusin na natin to. Nangyari, tinapos. Sorry. Ay, sabi ko, tapusin na natin to. Tinapos yung rally. Anak ng toko ako. Bumiyay-biyay pa ako. Pucha, pagdating doon, pakunti na yung tao, pauwi na eh. Sabi ko, ba't umuwi na yung tao? Tapos na. Patapos na. Tapos na pack up na, lipat na raw sa Liwasan Bonifacio. Pagka gano'n, sayang, wala. Pagka gano'n, wala na. Kasi supposed to be, dapat yun, dumadagdag pa eh. Pero, wala na. So nating, gusto kong i-share sa inyo yung mga iniisip na. So, nag-write down ako ng ilang Magandang gabi sa inyong lahat na umattend doon. Maraming salamat at mga Pilipino na pumunta doon sa rally, napagod, nagastusan, na sumakit ang katawan, naulanan, naarawan, mainit, at saka nagutom. Iba nagutom. Iba, may busog naman yung iba eh. Gaya na sabi ko nga pagka may to go bag kayo na ganyan, basta meron kayong baon na sarili nyong chow, sarili nyong kain, pang tawid gutom, at saka tubig, okay na yan. Pag kami nagpadala ng pagkain, may nag-share na Good Samaritan, then doon kayo kumuha ng pagkain. Ganun pa rin yung sinasabi ko, groups of 5 fingers, no? Pagka may isang mainitang ulo, may 4 na pipigil sa kanya. Pagka 4 ang mainitang ulo, yung isa tatakbo. Mainit yung ulo ng mga grupo, sabihan doon sa ibang grupo. Pagka may isang napukpok, merong re-rest back na 4. Pagka merong isang binabastos o merong taga-awat, inaawat yung both parties, no? Para maiwasan natin yung hindi ka nais-nais at mauwi ito sa revolusyon. Baka nauwi ito sa revolusyon o civil war, wala nang pigil yan. Kaya doon tayo papunta Doon tayo papunta. Anak ng putya talaga itong natin, bansa natin. Okay, so ang pakay? What is the real intent of the INC rally? So, nagsulat ako ng mga tanong-tanong ng mga nadidinig ko at saka ng mga nakausap ko, mga tao na common at mga high. Yun yung mga napag-usapan. Ano ang pakay ng INC rally? So sinisigaw nila katarungan, katotohanan at pananagutan, we are one. We are one. Ibig sabihin, nung we are one, buong-buo yung INC, hindi nila pababayaan si Senator Marcoleta. Parang ganun ang dating. Kung tama yung pagkakaintindi ko, kasi hindi nila iwanan si Marcoleta na siyang kakasuhan, supposed to be this week, yun ang hearing, kakasuhan ng plunder.
non-bailable yon. Actually, ang development kanina parang sinampa na yung kaso eh. At nasa third division na, no? Ng, nirarapol na. Now, ang implication nun, pagka si Senator Marcoleta ay may probable cause ng plunder, walang bail yun, and hindi na siya makaka-attend ng impeachment trial. Hindi siya makakapag-imbestiga. Kaya nga kung titignan ninyo, walang yan naman yung move na yon. Kasi kung ang Bongbong Marcos, ang hinahabol ni Marcos ay transparency at pananagutin ang mga nagnanakaw sa kanyang administrasyon, maya naman kayo, yung ganun ba? Ngayong iniimbestigahan, bakit ganyan? Kakasuhan pa na kayang-kaya naman niyang pigilin yan dahil sa under niya ang ombudsman. Yung mga tao. Bakit? Bakit? So, it all started sa impeachment trial. Sa after the elections, inisip nila 2028. Na nandun na intent ni Marcos na hindi ako pwede sa 6 na taon lang. Kinakailangan ko ma-extend. Lumilitaw ngayon yan eh. Gusto niya ng extension. Term limits, gagalawin nila yung konstitusyon. At hindi pwede na patakbuhin si Inday Sara kasi siya yung pinakamalakas na contender dyan. Kahit hindi pa nag-announce si Inday Sara noon, kitang-kita, 32 million votes, Vice President, 31 lang si Bongbong Marcos. Pag tumuloy si Inday Sara after 6 years, 2028, quiet. Pag tumakbo siya sa 2028, mananalo siya sa pagka-presidente. Given na wala pang impeachment na yan. So, yun yung peg nila. Huwag pabayaan na makabalik ang Duterte. Kasi pagka bumalik ang Duterte, masahol pa yan sa tatay niya, iyayariin lahat ng mga corrupt, lahat ng CPP, NP, NDF, ganun ba. So, hindi sila makagalaw, pati criminal, hindi sila makagalaw. So, ang pag-asa ng taong bayan ay ma-elect ulit ang isang Duterte makabalik sa posisyon. Tama-tama, nakatutok ang Inday Sara as Vice President. And now, the constitutional successor. So, give and take, may mangyari sa presidente, mamatay kunyari yan, inatake sa puso, di na nagising, nagalit ang langit sa kanya, walang yaka, demonyo ka. Patay ka bukas, hindi ka, bangungutin ka na, animal ka, yung ganon, wala na, Inday Sara na talaga. In fact, may kumalat na balita na natsugi na si BBM at lumutang na meron siyang kadobol, na mas matangkad, mas iba yung tenga, iba yung boses, mas mabata pa yung balat, kasi yung isa parang na-agnes na eh. So, yun yung na-survive nila yon yung na yan, yung balita na yun. In spite of merong mga nagsasalita, PSG, at saka sa hospital, na mga nagwi-witness na nagsasabi na talagang may nangyari sa kay Bongbong Marcos. Na-survive nila yan. Less appearance, mga ganon-ganon ba. Tumigil sa mga jumping jacks ni OO1, kaya na-survive nila yan. And then nabisi na yung tao dito sa Brave 18. Yan. So, nandun pa rin yung intel report na si BBM ay tsugi na, no? Nasa freezer somewhere. So, mahirap i-verify yun dahil sa lahat ng intel agencies ay hawak nila. AFP, PNP, NBI, no? So, pagka umikot ang gulong, doon natin malalaman kung ano man. At saka, bitayin na lang natin yung mga nakakaalam na tinago because ginago nila yung constitution eh. Dapat dyan, ma-sworn in yung vice president the moment na incapacitated yung presidente o namatay o whatever within 24 hours. Kung totoong namatay ang Bongbong Marcos, na malalaman natin. No? So, ang isang senaryo na lumutang is
kung nyari si Inday Sara ma-impeach, biglang mamatay ang BBM, ang papanik yung Senate President. Dati si Soto yon, pero napalitan na nila ng mas okay sa kanila, lalo sa mga oligarch, si Win Gatchalian. So, malalaman natin yan as the days pass by. Ngayon, ano nangyari doon sa rally? Ano yung intent ng INC? Matapos sabihin nilang katarungan, katotohanan, pananagutan, we are one, we are supporting Senator Marcoleta. No? Nung pinabababa ako ng ibang mga leader at kahit ng mga SFJF na kasama, baba ka na sir, baba ka na. Tapos kailangan ka dito, ganon. Ultimo yung mga taga Mindanao sinasabi, baba ka na Iking, baba ka na. Baba ka na. Sabi ko, strike 2 na sa akin kasi yung INC Strike 2 na sa akin. Gusto ko malaman, kinakailang ma-verify natin, ang tanong ko, ano yung sinisigaw ng INC? Yun yung report na gusto ko makuha. Ano yung sinisigaw? Meron bang BBM resign o meron bang BBM terminated? Yun, binlag ko pa yan Ano yung dapat sigaw? BBM resign o kaya BBM terminated? Sabi ko, pagka BBM resign, binibigyan nyo pa ng choice yung tao. Kung ayaw ko mag-resign, manigas kayo. Kaya, ang taong galit na galit at nasa katwiran, walang niya ka, animal ka, ginago mo kami, terminated ka na. Yun yung sa akin, yun yung posisyon ko. Well, anyway, makulit ang mga tao na BBM resign. Pero dito sa INC, walang BBM resign. Wala nadidinig. Kung meron man, ang report sa akin, sir, meron sir. BBM resign, sabi ganon. Sabi ko, saan nagsigaw? Sa shrine. Sabi ko, hindi yan INC. Ibang grupo yan. Mga DDS yung grupo na yan. Pag sinabing BBM resign. Kasi, pakivalidate ulit kasi I don't think nasisigaw ang INC ng BBM resign. Remember, meron tayong 2 rally na nakaraan na hihimayin pa natin. Na bawal magsigaw ng BBM resign. Kinontrol yung mga banner noon. Magbati ang Inday Sara at saka BBM. Yun yung January 13 rally. January 14, ako yung unang-unang kinasuhan ng ng inciting to sedition ni General Torre. Thank you, Nick, but okay naman na. Buti hindi tayo nagsapakan, ng putya. Well, sabi sa'yo, gamitan lang, ginagamit lang kayo, putya. Matapos kayong gamitin, tignan mo, tapos kayo, pag umikot ang gulong, haharapin nyo pa yung mga kaso. So, ganyan lang talaga, weather. Napailan ako ng kaso, may mga tumawag sa akin na sumibat na ako. Meron 3 nagsabi sa akin, pumakas na ako. Ang sagot ko, hindi ako tatakas. Ano yung putang ng mga yan? Pagka kinasuhan ako, yung pagka may warrant of arrest ako, pupuntahan ko sila. Lalabanan ko na lang sila. Tarantadong yan Yun yung mga bendalo na una So, na-dismiss naman yung kaso. Pero pinatatakas ako, pinababakdor ako, punta ako Malaysia. Marami nag-offer. 3 yung nagsabi sa akin. Escortan pa ako, bla bla bla. Ka-FGF pa yun. Ka-FGF pa yun. At the time. Ultimo si Commander Bukay, sinabi rin sa akin ng ganon. May lawyer set, ganon. Tapos meron pa na nagsasabi na itatakas ako, ilalabas ako. Hindi ako pumayag. Ay, kung pagka ako umalis, ang mangyayari dyan, yuyurakan ka ng mga putragis na yan. And then parang sasabihin mo, inaamin mo. Sabi ko, hindi. Gusto nyo makakita ng inciting to sedition, kasuhan nyo ako, makikita nyo talaga inciting to sedition. Pati rebellion, makikita ninyo kung ano ibig sabihin ng rebellion. No? So far, wala namang kaso Yung sila ka Eric, daming kaso. Pati si
Si General Pokis, nakadalawa yata. Si ano, lima na yata si Mike Defensor. Ano yan, kumbaga sa military, triple M, dami na, no? Spearhead device, may triple M, dami na. Pagka inciting to rebellion, ano yan, Gold Cross. Inciting to sedition, triple M pa lang. Anyway, so, rally sila, January 13 million yun. Nakaputi, the usual puti, di ba? Bawal sumigaw ng BBM resign, BBM Sara, magbati na yung unit team. Yun yung sigaw. Natapos yun ng tahimik, pero million yun. Ang estimate doon, 2 point something million eh. Thereabouts, 2 million nationwide, no? 2 million. So, yun yung unang rally. The next rally, hindi ko na matandaan kung it was September or November, no? September, October, ganon. Na million din yun, no? Dami rin yun. That was when nagsalita si Amy na bangag yung kapatid niya. Ang question ko sa rally na yun, bakit tinerminate yung rally? Sabi, hanggang doon na lang, wala nang permit, hanggang doon na lang sila. Pero kung titignan ninyo, it developed into a situation na si mismo kapatid, si Amy Marcos, sinabi yun, inaamin yung kapatid niya bangag. And all the more dapat tayo, at that point in time, tinapos natin. Kasi putang ina, bangag ang presidente. Hindi pwedeng bangag ang presidente. Yung kapatid, inaamin. Dapat doon, dinemand na natin lahat mag-hair follicle. All or nothing, gano'n. Non-negotiable. Hair follicle ka, tarantado ka. Bangang ka pala tangina mo. Pero, ang nangyari, tinapos yung rally, tapos wala lang. At siniraan si Amy. Kapatid ko ba yan? Ibang tubo niyan. So, they survived that. And then, ngayon yung pangatlong rally na bago yung pangatlong rally na yan ng July 30, if you remember, nagrally ng White Ribbon March. Yung mga different Catholic groups, no? And then nagbablog ako, no? Sinasabi ko, hindi ako pupunta kasi hindi tama yung pakiramdam ko dyan. Kasi Pinklawan, Dilawan, Pulahan, CPP, NP, NDF, leftist. Ba't ako kasasama dyan? Pero tinawagan ako ng ibang grupo at sinasama ako, sumama na raw ako at yan na raw. Ay ko hindi yan na yun. Kasi, grupo yan ng ng admin. Grupo yan ng admin. So, bakit sasama dyan sa rally na yan? Makadagdag lang tayo sa numero nila. At saka, mapuprostrate lang tayo dahil sa yung rally na yan, ay rally ng admin. Pero, na-pick up na namin na meron magiging rally na INC sa September, sa June, sa June 30. June 30. So, ayun, biglang pumutok, kaya na. Biglang dami. Yung rally nung yung nagsalita si Amy, million din yun. So ngayon, ang question, isang question, mga tanong nga, ang natin, topic natin, mga tanong doon sa rally, no? Una, ano yung intent ng rally? Sinabi na natin, para kay Marcoleta yung rally, pero ang is katarungan, katotohanan, at pananagutan. No? Tapos nakapokus na suporta yon. We are one with Marcoleta. Yan, we are one as iglesia. Nagkakaisa kami. Suportahan si Marcoleta na may na kakasuhan. So, nag-vlog ako bago ko bumaba ng Manila. Sabi ko, ang INC, suportahan natin. Tapusin na natin to. Para wala nang tapusin na natin to. Kasi nandiyan na yung Ang expectation, dadami. Kasi meron tayong 2 rally na nauna ng iglesia, milyon. So ngayon,
supposed to be, dapat dadami. Pero hindi dumami. Now, question yun, naharang o hanggang doon lang. Kasi ang count na nakuha ko is mga 25,000 yung nandun sa EDSA. No? Yung estimates ng ibang entities na ibang agencies, 25K. Marami na rin kung titignan nyo. Pero kung titignan nyo sa aerial shot, not enough na kagaya ng September 21 rally, buo yung EDSA puno eh. Mga 100K mahigit yan, yung EDSA na yan. Pero panay administration yan. So, ang tanong na isa ay, sino ang pakana niyang rally na yan? Sino? What is the intent of the rally? Nasagot natin. What is the end objective of the rally? Ano ba yung gusto nating mangyari? Ano ba gusto nilang mangyari? Ano ba ang dapat mangyari? No? What is the end objective? Laging yan ang tinatanong ko ng SFGF, ano ang endgame? Every time may meeting na kung iba-ibang grupo, may sinasabi, ganito, may ganon, may ganyan. Laging tanong namin, ano ang endgame? Kasi kung magrarally lang, tapos nun, uuwi, and then, talunan, iyakan, pagod, nagastusan, mahirap yung paulit-ulit tayo na sinasabi ko sa mga nakaraan na vlog na nakakahon lang tayo. Mga daga, yung puting daga, nilagay tayo sa kahon, high enough, ikot lang tayo na ikot, di tayo makaakyat, makalabas. So we are there confined, ikot lang ng ikot, trying to get out of a situation that we cannot get out because kinontain tayo ng administration. Thereby, very predictable ang kilos ng lahat. Yung administration nagbabayolate ng Constitution, tayo pinasusunod sa Constitution. Sila nagbebendalo, tayo pinapasunod sa Constitution. Kakasuhan ka pagka ikaw, lumabag ka. Wala kang rally permit, kaso ka. Illegal assembly. Imagine mga taon to, no? Yung mga ganun ba? Kaya nga, I would love na maggalit talaga kayo. Kasi ako galit na ako, matagal na eh. Maggalit talaga kayo. And then you stand up na ipakita yung galit ninyo at ipakita natin yung buong puwersa ng taong bayan. Yung power ng taong bayan. Well, anyway, lagi yun yung sinasabi ko. Maraming malungkot eh. Maraming malungkot sa inyo. Yung nakaraan na dalawang rally, bawal magsigaw ng Marcos resign. Ngayon may nagsigaw ng Marcos resign. Ushered out na tinanggal din. May nagsigaw ng Duterte pa rin. Ushered out. So, question mark yun. Ang problema naman talaga si Marcos eh. Ang problema, lahat yan na nangyayari ngayon, dahil siya yung presidente, siya yung chief executive, bakit tayo magpaplastikan pa? Bakit matatakot pa? Bakit formal-formal pa? Totoo naman siyang problema, siya yung presidente. At bumabagsak sa ekonomiya natin, zero yung foreign direct investment, zero yung tourism natin, ganon-ganon, mababa yung tourism natin. Ninakaw nasaan yung ginto? Binenta, hindi natin alam. Yung PhilHealth, binayaran na pinambayad, yung budget ng toko ay kinuha rin sa pera natin, yung pambayad na kinuha nila doon sa PhilHealth. Yung PDIC, kinuha. Yung Marlica Fund, wala. Ninakawan tayo 1 point something billion, 1.5, 1.8 trillion na paldo-paldo, balay-maleta na dapat inimbestigahan ng presidente na nagsasabi na maya naman kayo. Nandiyan naman yung mga flood control na overwhelm lang. Then later on, na isang semento, na isang hollow block, na isang bakal, wala nilagay. Kaya galit ako. Hehe, galit ako. Hehe, galit ako. Yun sabi niya, hehe, may tawa pa eh. Kaya nga, naknaman lang mga tao to. Pinepeke tayo eh.
Ginagalit. Peke. Tapos ngayon, si Marcoleta na nag-iimbestiga, titirahin ng plunder. Hindi naman plunder yun eh. Putya nga. Talagang bendalo to the max. Para lang hindi maka-bail yung tao. Yan yung pakay. Para hindi siya makapag-boto just impeachment. Hindi rin siya maka-imbestiga na. Kaya nga, walang niya itong gobyerno nato. At kayong mga Pilipino na naniniwala na mabait itong gobyerno nato at matino, ay mga hunghang kayo. Naway bumagsak ang ekonomiya natin at tamaan kayo. Walang nga. Kung matatalo man ang mga kababayan nating matitino, naway tamaan din kayo, mga animal kayo, na akala ninyo ang galing-galing ni Marcos nakikinabang kayo eh. O, pinipera-pera kayo eh. O kayo sa AFP tsaka sa PNP, ganun din eh. O sige, tignan natin, pagka bumagsak tayo, o sige, magsisihan tayo. Pagka nagka-civil war tayo, magsisihan tayo. Pagka nagpatayan na mga Pilipino, milyon na, magpatayan tayo. Sige, magsisihan tayo. Na dapat maiwasan ito. Gago pare-parehas eh. Tapos doon, pag gumiwalay ang Mindanao at Visayas, magsisihan tayo. Hindi na mag-aanuhan yan, mag-aantrasan yan. Pag gumiwalay ang Mindanao, ano gagawin nyo? Wala. Kakasuhan nyo? Bebendalo na naman kayo? Subukan nyo, lumusog kayo sa Mindanao. Baka pugutan kayo ng mga ulo ron. Animal kayo. Ay. So what was the end objective? Ano yung punot dulo? Ano yung pinakagusto nyo mangyari? Nila. Natin. Anong gusto natin mangyari? Matanggal yung problema. Palitan yung problema. Kung butas ang bubong mo, anong gagawin mo? Ibubulkasil mo. Tama? Pag wala na talagang pwedeng tagpe dyan sa bubong mo at nag-uulan-ulan na, tumutulo na, palanggana na sinasahod mo, anong ginagawa mo? Tatanggalin mo na. Wala nang, hindi na pwedeng pulkasil. Nakarami ka ng pulkasil. Anong gagawin mo? Tanggalin mo yung bubong. Palitan mo yung bubong. Ang problema, merong mga haligi, may dalawang matibay na haligi, AFP at PNP, na nakasuporta doon sa bubong. Kaya hindi matinag. Ang pinipilit ng ibang grupo, kausapin yung AFP at PNP, na sinasabi ko naman, hindi na dapat kausapin. Di mo alam kung sino kakausapin dyan eh. Maya-maya, sasabihin, oy, kinausap ako. Kinausap ako ng UPI. Kinausap ako ng Maisog. Kinausap ako ni General ganito. Kinausap ako ni General Problem. Tapos nun, i-report ka pa, malalagay ka pa sa order of battle. Ito yung mga kriminal. Ito yung mga destabilizer. Kaya nga sa akin, wala na. Meron tayong history na kinausap ng RAM si General Galido. Umuo si General Galido sa sa Division Commander sa Bicol yata yung Quezon. Umuo siya, sama siya. Yung pala, achuchu siya ni Ramos. Pagka meeting sila, sabay, yes, okay na. Ano yung gagawin niyang sasabay siya, lalabas, papasok siya sa Manila. Re-reinforce niya sila gringo. Sabay pagkatas ng meeting. FBR. DPA siya na FBR, General. Lagi-agyan. Ayun, ang daming na doon, nasawatan na God Save the Queen. Yung God Save the Queen na yan. Nakasama naman dapat doon si FBR sa God Save the Queen. Kasama lahat na Major Service Commander eh. It was a surgical type operation na susundutin mo lahat ng CPP, NPA, NDF. Sa gobyerno at that time ni Cory, meron na. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, Diyos ko. Sleeping with the administration nga eh. So, ay, nako. At that time, yung AFP, care of Gringo and the RAM, meron pang lakas ng loob, may mga itlog na may gawin. Hindi kagaya ngayon.
Mario Josep. Ngayon nandyan sa gobyerno na yung Mario Josep, tumatanggap na ng pondo, tapos nun sila pa in charge sa impeachment ng Vice President, Mario Josep. Sila pa gumagawa ng mga ebidensya. Sila yung nagpupumilit na malitaw kung sino yung piatos na yan. Masarap siguro nun, ano? Gutom ako